and to know you in your sufferings, to become like you in your death, my Lord, so with you to live and never die, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, and I love you. Okay, maraming salamat po sa mensahe ng awiting yun. Salamat din kay Nainay sa kanyang pag-render. Ay napakagandang awiting na yun. Nawa ang maging desire ng puso natin is to really know the Lord Jesus Christ, sapagkat the more we know Him, the more we will love Him and obey Him. Okay? So sa ating pong magpapatuloy, atin na pong magbuksan ang ating pong mga Bibles sa 1 John chapter 4, verses 1 to 6. 1 John chapter 4, verses 1 to 6. Pinili ko po ang mga kalalakihan na sumabay sa akin, and then sa pagbabasa, and then sasagot po ang mga kababaihan. I'm requesting each one to please stand. Okay, Ben, ready? Begin. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. You, your children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world, and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Magilang Diyos, salamat po sa aklat na ito na amin pong pinag-aaralan. Sapagkat aklat po na unang sulat ni Juan ay nagpapakilala kung sino ka sa buhay natin. Kung ano ang inyo pong layunin. Kung ano po, Panginoon, ang gusto mong gawin sa buhay po namin. At naglalaman din ito, Panginoon, kung paano namin gagawin ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na pag-aaral nito, tulungan mo po kami na maunawaan ulit ito, nawa ba na Espiritu ang magpuspos sa amin upang amin po makita ang mga kayamanan buhat po sa mga salitang ito na amin po binasa. Tulungan mo po kami at lalo tigit ang inyong likod sa kanyang pagbabahagi. Aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Ano kaya ang dapat niyang gawin? Para ma-hit niya talaga. May idea kayo? Ano ang sikreto para ma-hit niya itong palyok na to? Ano no? Makikinig kanino? Tamang boses. Sa tamang boses, di ba? Kaya lang, itong lahat ng ito, may kanya-kanyang boses eh. Alam niyo, one time, sumali ako dyan, ewan ko naalala to ni Alin, nung sa Victoria. So, mag-boyfriend kami nun. Tapos meron din isang couple din na mag-boyfriend. So, kaming dalawang lalaki ang pumalo. Ngayon, ang instruction, yung boses lang nila yung papakinggan natin. So, pagka turn ko na, yung boses lang ni Aleni ang papakinggan ko. Kaso, ang dami lahat ng mga young people nagsasalita. So, pagka hindi mo narinig yung boses niya, hindi mo talaga siya tatamaan. So, ganun nga ang nangyari.
Sabay-sabay, sumisigaw, sabay-sabay, nagbibigay ng mga instruction, kaliwa, kanan, diretsyo, puro, mo, tabingi ka. So pinapakinggan ko talaga yung boses niya, hindi ko mapakinggan. Hanggang sa bigla na lang akong pumalo. Ang layo nung palayo. Kasi hindi mo napakinggan yung tamang boses na dapat mong pakinggan. No? At dahil sa maraming mga boses na nagsasalita, no, ay nadidistract ka. And sometimes, ang nasusunod mong mga salita ay yung mga hindi mo dapat mapakinggan. Kaya pagka hinampas mo na yung palayo, sana. Diba? At ano na sa buhay natin ngayon, ang daming mga boses na naririnig tayo. Diba? Ang daming mga magagaling. Sabi nga dun sa, ewan kung sinusubaybayan nyo ang ang tawag dito, yung Senado, yung Kongreso, no? Every after ng kanilang sessions, ang sabi ng ibang mga netizens, ang daming nagiging attorney, no, sa social media. Ang daming may mga opinion, no? Ang daming may mga dapat gawin, ang daming mga marurunong, di ba? At alam nyo, kung hindi nyo alam yung tama na dapat sundin, pagka binasa nyo lahat yun, no? At hindi nyo alam kung ano yung talaga yung standard na rule na dapat nating sundin, maliligaw talaga tayo. No? Or malilito tayo hanggang sa ma-realize natin na tayo ay papunta na sa kapahan. 9 weeks ay pinag-uusapan po natin knowing God, no? The journey. Okay? And I hope about who God is, no? Na ito po ay binabahagi ni Juan dito po sa kanyang sulat. Sana unti-unti mga kapatid, no? Nakikita natin, no? Nai-relate natin dito sa ating pong buhay. Lalo na, no? Sa mga panahon na kailangan mo ng tulong, no? Lalo na sa mga panahon na parang nahihirapan ka, no? Sana maalala natin ito. That God is accessible, no? God is light, advocate, father, protector, preserver, righteous, purifier, and He is greater. Diba? Sapagkat, alam niyo, pagka alam natin ito, ano man ang pinagdadaanan po natin, no? Kahit na malalakas ang mga boses na mga nakapalibot sa atin, no? Pagka master natin kung sino ang Panginoon, you don't need to hear His voice. Anong tawag dito? Maalala mo lang kung anong sinabi niya sa kanyang salita. Then that is the voice. No? Pero kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, no? Hindi mo alam itong description na binigay ni Juan about God, no? Ay malilito ka. Interesting na topics na mapapanood ka, mapapakinggan ka. Ang tanong ay, alin kaya doon ang tama? One time sa aking pag-Bible study, merong isang tanong yung isang umaten, sabi niya, Pastor, sa dinami-dami ng milyon din sa Pilipinas, alin ba ang tama? Alin ba yung pinakatama? Alam niyo ba na may 2,000 religions sa Pilipinas? At alam niyo ba na yung 2,000 religions kayo, lahat sila nagsasabi, kami ang tama. Silang mali, kami ang tama. So, ibig sabihin, merong idea. Ano? Pag-aralan po natin ang sinasabi ng Panginoon because our God introduced Himself, no, to be the truth. Okay? At wala nang iba, no, na paggagalingan ng katotohanan kundi ang ating pong Panginoon. Okay? So, dito po sa 1 John chapter 4 verse 1, ang sabi niya, "Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because 17. Pagka pakinig nila kay Apostol Pablo, no? Pag-uwi nila, nire-research nila, tama ba kung sinabi ni Pablo? Eh si Pablo na yun, di ba? Pero nire-research pa rin nila kung tama ba itong pinagsasasabi nito. Okay? At dito, makikita po natin nung panahon, nung sinulat ito ni Apostol Juan, na sabi niya, many false prophets have gone out into the world. No? Maraming mga bulaang propeta, mga maling propeta, ang nagganat.
Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo. No? Kaya kung halimbawa, punta kayo sa abroad, no? Punta kayo sa Amerika, punta kayo sa Europe, makakarinig kayo, makakakita kayo ng mga false prophets. So, kumbaga yung sitwasyon nila noon, maraming false prophets, ganun din ang sitwasyon natin ngayon. No? At again, kung hindi natin kilala ang Diyos, that He is the truth, mapapahamak po tayo. Maliligaw at maliligaw tayo ng landas. Ang sabi po dito sa dictionary, ano po, noong unang panahon na sinulat ito ni Juan, ang pinakamatinding false prophet noon ay mga Gnostics or yung teaching ng Gnosticism. No? These teachers claim to have special knowledge. Ang Greek word ng Gnosis, no, silent G, they taught anything physical or material was evil. Only the spiritual realm was good. So anong tinuturo nila na very deceptive dito? Sinasabi nila, si Jesus Christ, hindi mo kailangang sundin. No? Hindi pwedeng siya maging tagapagligtas. Hindi mo dapat sundin ang sinasabi ng mga apostles na ito. Why? Sapagkat si Christ, no, kung siya ay galing sa langit, hindi siya pwedeng magkatawang tao. Because their beliefs, or they believe that anything physical or material was evil. So hindi pwedeng mag-acquire ang Panginoong Kristo ng katawan. Dahil lahat ng physical na katawan o material, marumi, masama. Hindi pwedeng magsama ang malinis at saka ang madumi. Okay? At sabi dito, only the spiritual realm was good, no, was pure. Okay? Ngayon, ang tanong sa kanila, ano yung nakakita namin? Yung tanong ni Juan, ano yung nakakita namin, nahawakan namin na si Jesus? Ang sagot ng mga Gnostics, ano lang yan? Anong tawag dito? Parang katawan lang yan, pero hindi yung totoong katawan. Yun ang kanilang explanation. So, very deceptive. Pagka hindi alam ng mga tao na ang Panginoong Jesucristo ay talagang 100% human and 100% God. Yun nga, madadaya ka sa ganitong teaching. No? Na yung talagang nakita ninyo na nagkatawang tao, na si Kristo, mukhang tao lang yun, pero hindi talaga tunay na tao. Kaya nung siya ay nag-resurrect, no? Hindi talaga siya namatay. Yun ang kasunod na mga teaching na to eh. Hindi talaga siya namatay. Okay? Kundi, dahil sa mukhang katawan lang yun, ay talagang pwede siyang bumangon. No? Anytime. Okay nyo? At pagka gano'n ang pinaniwalaan nyo, ang ibig sabihin, walang kwenta yung death and resurrection ng Panginoon sa Kristo. At pagka ito rin ang pinaniwalaan natin, ang ibig sabihin, wala tayong salvation. Di ba? Kaya ito yung pinaglaban ni Juan. No? Noong sinulat niya ito. Sapagkat unti-unti nang naniniwala, yung mga followers ng Panginoon, no? Dito sa mga Gnostics na ito. Yung isa naman, agnostics, yun naman yung mga hindi naniniwala, no? Sa mga spiritual matters. No? Yung hindi nila ma-explain ang divinity, no? Ang Diyos. Kaya wala. May nakausap ako agnostic na sabi niya, kaya mong explain ng science ang Diyos? Sabi ko, hindi kaya. Hindi mo ng Diyos. Ganun ang kanyang conclusion. No? Basta hindi ma-explain ng science. Mas believe siya sa science. Kasi yun nga naman, ang science ay detailed. Diba? Pero sabi ko sa kanya, alam mo, kung tutuusin, no? Hindi magkalaban ang Bible and science. They should complement each other. Ano? Kasi parang ang Bible, lalo na sa creation, nakalagay dyan puro mga general terms. Pero ang science, makikita natin din yung mga details. Okay? Kung paano nangyari. And in fact,
sa patuloy na pagre-research ng mga scientists, no, to disprove God, ay marami silang natutuklasan. Lalo na itong mga historical events, nare-realize nila na totoo nga itong mga events na. Sa halip na dumami yung mga hindi naniniwala sa Diyos, dahil hindi nila ma-explain, ay mas dumadami ang nakakakilala sa Panginoon. So, ito yung problema nila noon. At naniniwala ako na sa panahon natin ngayon, ay marami pa rin ng mga Gnostics. No? May iba silang paniniwala about the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya, napakahalaga na pakilala natin ang Panginoon that He is the truth. Sapagkat kung ano lang yung sinabi ng Panginoon, yun lang ang ating panghawakan. Okay? Itong explanation nilang ito, hindi niyo ito mababasa sa Bible. No? Ito po ay may counting tawag dito, Bible na ginamit, no? Pero purely philosophical lahat, no? And logical lang ang kanilang ginamit, no? Kasi pag hindi mo talaga ma-explain, ang dapat ay faith ang ipangtapat natin, no? Sabi nga nila, when knowledge ends, faith begins. Okay? At hindi talaga natin kayang ipaliwanag ang Diyos, ang mga spiritual things. Ang pwede lang nating panghawakan at sundan ay kung ano yung ini-reveal ng Panginoon. Ang nakakalungkot sa iba, ang hinahanap nila yung hindi ni-reveal. Di ba? Bakit kaya hindi sinulat ng Panginoon na ganito? No? Bakit kaya hindi sinulat ng Panginoon yung ganun? Okay? Ang sabi ko, pag kami nagtatanong sa amin noon, ay pag-aralan kaya muna natin itong mga sinulat niya. Bago natin isipin kung ano yung mga hindi niya sinulat. Diba? Kaya hindi pa nga natin ma-explain lahat itong mga sinulat niya eh. Hindi natin maintindihan. Ito muna yung sikapin natin na intindihin. Okay? So, ngayong umaga mga kapatid, when you know that our God is a God of truth, no? The Lord will provide 3 things sa ating pong buhay. No? Meron siyang ipagkakaloob sa atin. Okay? For us to know the truth. Ang una, the ability to see the lies. No? Ang kakayahan para makita ang kasinungalingan. When you know that the Lord is the God of truth. No? Ang una niyang ibibigay sa iyo, yung kakayahan para makita kung ano ang kasinungalingan. Kasi ang tanong lagi natin, paano mo malalaman? No? Na yung nagtuturo sa iyo, yung pinapakinggan mo, ay mali. No? Ay hindi totoo. Ay kasinungalingan. Di ba? Meron talaga akong yung pagka hindi mo alam ang ang Biblia. Pagka narinig mo siya, ka talaga para makakonvince ka. No? Kasi bago pa niya, pagkatanong pa lang ng pagkatanong sa kanya, alam na kung ano yung Bible reference. Kaya namamangha yung mga nakikinig sa kanila. So, dito mga kapatid, paano natin malalaman kung mali o hindi? Again, you have to recognize, you have to acknowledge that God is the God of truth. Okay? Pinapakita niya dito po sa mga talatang ito na siya ang pinagmumulan ng katotohanan. At kung ano sabihin niya, yun ang absolute truth. Yun ang dapat nating sundin, wala nang iba. So, bibigyan na tayo ng kakayahan na makita ang kasinungalingan. Ang sabi dito, sa 1 John chapter 4, verse 1, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Gusto mong pansinin niyo yung word na spirit. Okay? Sabi niya, do not believe every spirit, but test the spirits. Ano yan? No? Mag-ano ka ba niyan? Yung, anong tawag dito? Mag-exorcise ka ba niyan? No? Magpapalayas ka ba ng mga masasamang spirito? No? Ganyan bang ibig sabihin ng testing the spirits? Okay, bakit spirit ang ginamit? Sapagkat nung panahon nila, yung mga Gnostics, no? Na nagpo-possess ng merong, ibig sabihin ng Gnosticism ay
possessing special knowledge, di ba? So, ang sinasabi nila, ni-claim nila, itong revelation ko ngayon, itong ituturo ko sa inyo ngayon, no? This is coming from heaven. No? This is coming from the Spirit from heaven. O syempre, pagka narinig mo na this is coming from heaven, no? Galing sa langit ko, mahalaga ito. Di ba? So parang ang inspiration nila is from the Spirit. Kaya lang, pagka may nagsasabi ng gano'n, ang sabi po ni Apostol Juan, do not believe every spirit, no? But test the Spirit. So, ang tanong ngayon na umaga, how do you test the Spirit? Pasasagutin mo ba sila ng mga survey sheets? No? How do you test? Paano malalaman kung ang nangangaral or yung kausap mo na nagtuturo ng tungkol sa salita ng Panginoon, ito ay false prophet, false teachers. Okay? Meron pong 4 tayong makikita na test, no? Pagsubok para malaman po ninyo. Ang una, Christological test. No? Christological test. Ano ibig sabihin ng Christological test? Ano ang tinuturo niya tungkol kay Kristo? No? Ano ang kanyang tingin kay Kristo? Okay? Ang sabi dito, sa verse 2, basahin nga natin, this is how you ready begin. This is how we can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come into the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. So ganito ang una, no? The Christological test. Ang una, every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Okay? So yung mga tao na nagtuturo, na kinikilala na nila na si Kristo ay galing sa langit at nagkatawang tao. Yun, galing siya sa Diyos. Kasi nga, yung mga Gnostics, hindi sila naniniwala na siya ay nagkatawang tao. Na siya ay 100% human. Okay? And then, yung mga tao naman, na, sabi niya, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Yung mga hindi naniniwala kay Jesus, yun, makikita mo na mali. Okay? Kasi sabi niya dito, this is the spirit of the Antichrist. The person who is against Christ, which you have heard is coming, and even now is already in the world. Ano? Ano ang Antichrist? Kung makapansin nyo, yung Antichrist, yung first letter niya ay small letter. Ibig sabihin, hindi pa yun yung talagang Antichrist na darating sa tribulation. Okay? Itong Antichrist na binabanggit dito, ito yung mga against kay Christ. No? Yung ayaw i-acknowledge si Jesus as Savior. No? Yung ayaw i-acknowledge si Jesus as God. Yung ayaw i-acknowledge si Jesus as 100% human. Okay? Yun ang mga Antichrist. So dito mo malalaman. So may kausap ka, no? At tinaganda muna mong itanong, anong iyong paniniwala about kay Jesus? Okay? So pagka sinabi niya na hindi talaga siya nagkatawang tao, or sabihin niya, tao lang yan, hindi yan Diyos. Yun, makikita po natin mga kapatid, na yun po ay false teacher or false prophet. According sa salita ng Panginoon. Hindi po according kay Pastor Eleno, no? Or hindi according kung sino mang scholar. But based on this word na natin kung nabasa, you need to acknowledge Jesus as coming from God. No? Next, ang sabi sa Matthew chapter 24 verses 4 and 5, basahin niya po natin. Ready? Begin. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. Okay? Ito pong talatang ito ay napag-aralan na natin ng ilang beses na. Ito, sinasabi ito ng Panginoong Jesucristo, no, para bigyan ng babala at paalala ang mga apostol at maging tayo sa kapanahunan na pagka malapit nang matapos ang
mundo, ang katapusan ng mundo, pagka malapit nang dumating ang Panginoon, these are the signs, or this is one of the signs. No? Sabi niya, watch out that no one deceives you, for many will come in my name claiming I am the Messiah. At sabi niya, sadly, will deceive many. No? May madadaya talaga siya. At naniniwala kung ang mga madadaya, ay yung mga hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung talagang hindi siniseryoso ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga tao, na hindi kilala ang Panginoon as the source of truth. Okay? So, sabi ko dito, these false prophets, these people who will claim that they are the Messiah, will deceive many. At kung mapapansin po ninyo, yung mga nag-claim na sila ang Kristo, kahit nga sa sabungan yung mga Kristo sa sabungan, ang daming mga followers doon. Di ba? Ang daming tumatawag doon, ang daming kumukontak doon sa Kristo ng sabungan. Pero imagine, nakakamangha, na yung mga nag-claim na yun, alam na hindi pa siya talaga si Christ, pero ang daming followers, di ba? At according sa survey, according sa studies, 80% ng mga members, yun may delivery. Okay. Sadly, 80% ng mga members, noong sumusunod dun sa mga nagkiklaim na sila ay Messiah, ay dating members din ng ibang mga grupo. Hindi talaga yung mga agnostics, kundi member ng ibang grupo din, na parang mas na-convince sila dito, kaya iniwan nila yung kanilang dating group. Okay? So, ito po ay tanda na malapit na dumating ang Panginoon. Pagka may narinig na kayo sa TV, napanood na kayo, o kaya nakausap na kayo, na nag-claim na sila si Christ, sila ang tagapagligtas. Sana maalala niyo ito. Sana maalala natin ito. Uy, tinuro yan ni Pastor Eleno. Actually, hindi ako nagturo. Ang Biblia nagturo sa inyo through me. Okay? Na pinalalahanan tayo. Darating ang panahon, marami magsasabi, I am the Messiah. Okay? Next, ang sabi pa dito sa 1 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Basahin nga po natin. Ready? Begin. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Okay. Yung capital S ng Spirit, ito yung Holy Spirit. It is the Spirit of truth. Sabi niya, in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits. So, ito, mas masakit, Ikaw ay sumusunod na sa Panginoon, pero dahil sa meron ka narinig na parang mas maganda sa iyong pandinig, ikaw ay inayam sa sarili mo na madaya. So, umalis ka doon at sumunod ka dito. Okay? And then, ang sabi dito, such teachings come through hypocritical liars. Ano ibig sabihin ng hypocritical liars? Ang ibig sabihin lang po niya, tinignan ko po sa dictionary, yung hypocritical liars ay people who wear masks. Na yung salitang hypocritical pala, or hypocrites, ay coming from the word hypocrites, na ang ibig sabihin, a person who wear mask, or an actor. Yung iba yung who lives a double life, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. So itong mga deceivers na ito, itong mga false teachers na ito, talagang sunod-sunod, itong dapat mong gawin, ito. Pero siya, hindi niya ginagawa yun. Lalatingin pagka mag-isa na lang siya. Okay? For example, halimbawa ako, ang galing ko mag-preach, pero pagdating ng Monday,
lahat ng sinabi ko, hindi ko ginagawa. No? Ganun ang tawag sa hypocritical liars. Tapos ang sabi ko dito, whose consciences have been seared as with a hot iron. Ito pong hot iron dito yung plancha, no? Na tuwid ng mga damit, na gusto na damit. Kundi, yung hot iron dyan ay yung pantatak. No? Marami silang mga baka noon. No? Di ba nakikita nyo yung tinatatakan dito? So yung hot iron doon, ilalagay sa baga, papainitin, as itatatak dito. So dahil sa katatatak, no? Pag tinatakan ka pala ng hot iron, mamamanhid ka na. Mamamanhid na yung part na yun. So parang ang pagkamanhid nitong mga false pictures na ito, no, ay parang tinatakan sila ng hot iron. Na wala silang pakialam kung mapahama ka o hindi. Wala silang pakialam kung mali yung kanilang tinuturo. Basta tuloy lang sila. No? Kumbaga, bulag na talaga sila. No? Gumawa ng tama o mali, o gumawa ng tuloy-tuloy na mali yung kanilang pinapangaral, okay lang sa kanila. Meron ba kayong alam na ganyan? Kahit mali na yung sinasabi, loyal pa rin. Yun ang ibig sabihin ng hypocritical liars. Okay? So, yun po makikita natin, no, dito sa Christological test. Okay? Tingnan natin, paano nila tinitingnan ng Panginoong Jesucristo. Yung kanilang mga pagtingin sa Panginoong Jesucristo ay naayon sa sinasabi ng salita. Pagka hindi, ibig sabihin, ay mali yun. Okay? So, ito po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. No? Once you know and acknowledge the Lord as the truth. No? So, ito yung unang ability to see the lies. Ang unang test, Christological test. Next, consistency test. Okay? So, yung mga tao na nagtuturo ng about the Word of God, no? Tingnan ninyo yung consistency. Ano yung ibig sabihin ng consistency? Ang sabi dito sa Acts 15:11, though we believe it is true, it is through the grace of the Lord Jesus that we are saved just as they are. Okay? Ano ibig sabihin ng consistency? Yung tinuturo nila ay align sa Biblia. Hindi magkasalungat. No? Dito, no, ang sabi dito ni Apostol Pedro, si Pedro nagsasalita dito, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved. No? Just as they are. Ano ang ibig sabihin yan? Ang paraan ng kaligtasan ay sa pamagitan lang ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Not by works. No? Not by good works. Kundi sa pamagitan lang ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. At ito pa sabi ni Apostol Pablo. Basahin niya po natin. Ready? Begin. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Okay? Kung merong anghel, talagang anghel pa, o kaya kahit ako, sabi ni Apostol Pablo, ako ay nangaral ng ibang ebanghelyo, no? Ng ibang magandang balita. No? Maliban dito sa pinangaralan ng mga apostol, that Jesus is the only Savior and through grace lang ng kaligtasan. Sabi niya, let them be under God's curse. Yun ang sabi po ni Apostol Pablo. Isumpa sila ng Panginoon kung mali ang kanilang itinuturo. Kaya, yun ang una ninyong ito yung pangalawa na dapat ninyong tingnan doon sa mga nagtuturo. Yung kanila bang turo ay naayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Is it consistent sa teaching ng Panginoon? Yung una, ano yung pananaw nila sa Panginoong Jesucristo? Pangalawa, ito, yung kanila bang sinasabi ay naayon sa salita ng Panginoon o salungat. Pag sinabi nila na meron ka pang pwedeng tingnan na babasahin maliban dyan sa Word of God. Dahil yan ay hindi kumpleto. Yun, sabihin ko sa inyo,
mali na po yung, yung teaching na yun. No? Pagka meron pang other books na pwede kang konsultahin, no? About your life, dito po sa mundo ito. Okay? At marami na akong nakausap na gano'n na kanilang tingin sa Bible, this is not the absolute truth and rule of life. No? Meron pang iba, no? Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Kasi sabi ni Haring David, no, sa Psalm 19, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Okay? So, yun po ang tandaan po natin, no, na pangalawang test, yung consistency. And third, ay character test. Okay? Character test. Yung nagtuturo ba nito, ano ang kanyang pag-uugali? Diba? So, sabi sa Matthew chapter 7, verse 16, by their fruit you will recognize them. Do people take grapes from thorn bushes or figs from thistles? Itong thorn bush at saka itong thistles ay ibang puno ito. No? Parang nasabi ng Panginoon dito, makakakita ka ba sa thorn bush ng grapes? Kung baga sa panahon natin ngayon, makakita ka ba ng bayabas sa puno ng mangga? Diba? Yun ang gusto niyang sabihin. Kasi kung ano ang bunga kung ano yung puno, yun dapat ang bunga. Okay? So, tayong mga mananampalataya, tayong tumagang Jesus bilang sarili tagapagligtas, ito dapat ang bunga. Sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, ito yung dapat lumalabas sa atin. Not necessarily biglaan, no? Pwedeng gradual, no? Pero dapat ito ang makikita sa atin. Basahin niya po natin, verse 22, ready? Begin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, alin dito, ilan ba itong fruit na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alin dyan sa mga fruits na yan ang nakikita na sa atin? No? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung bang nagtuturo sa inyo, may ganitong bunga. Okay? Or number 1 na mainitin ng ulo. Nalulungkot ako dun sa isang pastor sa Palawan. Alam niyo bang binan siya sa basketball? At binan din siya sa tennis. Alam niyo kung bakit? Mainitin ng ulo. Parang nakakahiya naman yun. No? Grupo natin. No? Kasi sobrang pikon, at saka pareklamo daw. Kaya binan na siya, di siya sa mga liga, hindi siya pinapalaro. No? So, kailangan ito po ay ma-develop sa atin. Kung totoong tayo ay Kristiyano, kung totoong pinagam natin si Jesus, lalabas po ito mga kapatid. No? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no. So wala nang iba na pwedeng lumabas sa atin. No? At wala nang iba na standard, kundi ito lang ang lalabas sa atin na. Okay? So, yan po ang makikita natin na character test. No? So, kumusta yung ugali? No? Tayo na nagtuturo, kumusta ba ang mga ugali natin? Diba? Next, ang pang-apat, the command test. Okay? The command test. How are you going to test the spirits? Una, you need to test them in their, ano yung tingin nila kay Christ, yung consistency, yung character nila. And this time, command test. Ano ibig sabihin dito, command test? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 3, basahin nga po natin. Ready? Begin. We know that we have come to know Him if we keep His commands. Okay. Alam natin, hindi nararamdaman, kundi alam natin na nakilala na natin siya kung ating sinusunod ang kanyang salita o ang kanyang utos. Okay? Pagka ang desire na ng puso mo ay sumunod sa Panginoon. Pero hanggang ito ay tumatalbog sa atin, hanggang ito ay pumapasok lang dito sa
tengang ito, tapos lumalabas sa kabila. That means you still don't know the Lord. No? Hindi pa natin talaga kilala ang Panginoon. But the moment na pagka narinig mo itong sinasabi ng Panginoon, excited ka to do this, ibig sabihin, unti-unti mo na nakikilala ang Panginoon. Sabi po ni Haring David sa Psalm 119 verse 44, basahin na po natin. Ready? Begin. I will always obey your law forever. Imagine that, no? Ang commitment po ni King David. Sabi pa sa Psalm 119 verse 112, basahin din ulit natin. Begin. My heart is set on keeping you in peace to the very end. So, pansinin niyo yung word na my heart is set. Nakaset na siya. No? Hindi mo na siya mababago, hindi mo na siya matatanggal. Sapagkat yung puso niya, nakatutok lang, nakafocus lang, no? Na sundin ang salita ng Panginoon. How is your heart this morning? Kanino or saan nakaset yan? No? Is it set, no, sa pagsunod natin sa Panginoon? At ang maganda dito sa sinabi ni Haring David, pinakita dito kung hanggang kailan nakaset yung kanyang puso sa pagsunod sa Panginoon. Hanggang kailan? Walang katapusan. Forever and ever. Sana mga kapatid, ang prayer ko ngayon ng bagay, magkaroon din po tayo ng ganitong desire. No? Ang dahilan kung bakit pinapakilala ni Juan, no, ang Panginoon is for us to come up to this level. And one day, no, you will set your heart. No, we will set our hearts to follow the Lord's will. Why? Because God is the God of truth. Hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala, hindi ka mapapahamak. No, pagka sinunod natin ang utos ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, na siyang nangyari, no, kay King David. Yung naunang hari, no, si King Saul, kung inyo pong mababasa yung end ng life niya, ang sabi doon sa Chronicles, namatay si King Saul because he was unfaithful to God. Kaya nakakita niyo yung life niya. He was unfaithful to God, kaya siya namatay. At alam niyo ba kung paano siya namatay? Nagpakamatay siya. Samantalang si David, nung siya ay namatay, ang sabi niya, he died full of years. Ano? Kumbaga, pag sinabing full of years, nagawa mo lahat kung dapat mong gawin. Wala kang naiwan. No? Wala kang pinanghihinayangan. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Nabuhay ng ganun si King David because of this. No? He decided, no, that he will always obey the law of God forever. At katulad po ng nangyari kay King David, hindi ibig sabihin na nung sinunod ni David ito ay naging maganda, naging maalwan ang buhay niya. Hindi po. In fact, nung nag-decide siya to follow the Lord, sunod-sunod yung gera. No? Pero, ang mapapansin ninyo, kung babasahin yung story ni David, no? Habang dumadami yung mga gusto pumatay sa kanya, no? Mas lalo siyang kumakapit sa Panginoon. Mas lalo niyang na-appreciate na pagka sinunod mo ang Panginoon, magtatagumpay ka. Kaya gano'n na lang siya excited, no, na malaman ano ba ang gusto ng Panginoon. Sapagkat the moment na malaman niya, nagsinunod niya yun, gaano makatindi yung kalaban niya. No, kung babasahin niyo po yung, yung First Chronicles, nandun yung mga numbers, no, kung ano yung, ilan yung mga tinalo niya. No, may mga 70,000, no, may mga 7,000, may iba-iba yung kanyang mga tinalo. Ang una niya kasing ginawa, nung bago siya lumaban, tinanong niya ang Panginoon, Lord, ibibigay mo ba ito sa akin? Nung sinabi niya, yes, I will give it to you, go. At yun nga nangyari. Nagtagumpay siya. Kaya naniniwala ako mga kapatid ngayong umaga, if we will ask the Lord always, no? If we will look for the truth, no? That only comes from God. Halimbawa, may mga decision-making tayo gagawin na para bang alanganin, ano? Parang nagdududa tayo kung makakasurvive tayo o hindi. You ask the Lord. No?
Read His Word. Nandun yung ano yung sagot niya. At yun nga, dahil sa naranasan ni David na lagi siya nagtatagumpay pag sinusunod niya ang salita ng Panginoon, nag-desisyon siya ng ganito. My heart is set on keeping your decrees to the very end. Okay? So mga kapatid, ayan po ang makikita natin, no, sa pang-apat, no, the command test. Ito bang nagtuturo sa atin o tayo bang nagtuturo? Are we willing to obey the Lord? Or yung gusto lang natin, ang gusto na ang ating susundin? Yung convenient lang sa atin. Pero yung mga mahihirap, no? Yung mga conflict, no? Conflict sa schedule, no? Conflict sa mga activities natin, ay hindi. Si King David, I'm sure ang daming mga conflicts, pero ang inuna niya ay yung salita, yung sinasabi ng Panginoon. Kaya, yun niya, kung tingnan mo yung kanyang buhay, he lived full. And then, yun, namatay na siya. Okay? So, I hope na itong mga test na ito ay makita natin when we acknowledge the Lord as the God who is the truth. Ang pangalawa, na ibibigay ng Panginoon sa atin, no, hindi lamang the ability to see the lies. Second, the assurance to survive the lies. Ano? Ang kasiguruhan na malalampasan natin ito, mga kasinungalingan na ito. Hindi lang sapat yung makita mo na, sinungaling ito, or mali ito. Hindi lang sapat yun. Di ba? Hindi, kumbaga parang nag-swimming ka, no? Hindi lang sapat yung nalaman mo, malalim ito malalim dito Ang sunod, makakasurvive ka ba dyan sa lalim na yan? No, hindi ka pa malulunod pagka nanatili ka dyan. So yun ang gustong ituro dito ni Juan. No? When we acknowledge God as the truth. Okay? So, sabi dito sa 1 chapter 4, verse 1, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. So, kung papasin niyo yung word na many, hindi few, or hindi some false teachers, kundi many. At pagka sinabing many, no, sa Bible, talagang napakarami ito. Kahit saan ka pumunta, no? Kahit saan ka tumira, no? Makakakita ka ng mga false prophets. No? Matatagpuan mo ito mga ito. At ang nakakabilib sa mga ito, ang magaling magpaliwanag, ang kukulit. No? Na, yun nga, pagka hindi mo talaga alam kung ano yung pinapaniwalaan mo, madadala ka talaga. Iwanan na yung group mo, tapos pumunta ka sa kanila. Diba? Kaya, dito po, ipinapakita ni Apostol Juan, you need to survive these many false prophets. No? Hindi ito tatanggalin ng Panginoon. No? Kundi ang gagawin ng Panginoon, He will open your eyes. Diba? Para makita mo. Okay? So, ang sabi sa Matthew chapter 24, verses 4 and 5, Jesus answered, Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Okay? So, hindi, ang gusto ko makita natin dito, hindi ko konti ang madadaya nila, kundi marami. Dahil sa marami sila, marami din silang madadaya. At ang panalangin ko ngayong umaga, mga kapatid, sana hindi tayo isa dun sa mga many. No? Hindi tayo mapasama sa statistics, ika nga. Doon na, ito, lumipat, doon to sa grupo na to na alam natin na iba ang turo or salungat ang turo sa sinasabi ng Biblia. Okay? So, kailangan na i-acknowledge natin ngayong umaga that the Lord is the truth. Sapagkat hanggat hindi natin ito ginagawa, no, malaki ang tendency na tayo po ay madaya. Lalo na ngayong panahon ito, no, na talagang, sabi nga nila, maraming may gospel truth na sinasabi.
Pero tingnan po natin itong tinuturo ng Biblia. No? Ito pong Biblia ay 2,000 years na natapos. No? Pero hanggang ngayon, no, nandito pa rin siya, parami pa rin siya ng parami. Di ba yung mga best-selling na books? Ang buhay lang yan, 5 years. No? Katulad ng Harry Potter, grabe dati ang ano nun. Dami bumibili. Pero ngayon, alam nyo, paperbound na lang siya, at saka parang mura na lang. No? Or mababasa mo na siya sa internet. Diba? Pero ang Bible, no? Meron akong Bible na napakamahal at meron din akong Bible na napakamura. No? Actually, itong Bible na to, this is worth 3,000 plus. No? Meron din akong libre na Bible. So that's how amazing our Bible is. No? Kahit na ito ay 2,000 years na natapos. Pero paganda siya ng paganda, padami ng padami ang nagbabasa, at padami ng padami ang nagbabago ang buhay. Because of the Word of God. Because the Word of God is alive and powerful. So mga kapatid, the key para hindi po tayo madayo is to expose yourselves more and more sa Word of God. But the moment na kalimutan natin ito, no? The moment na baliwalain po natin ito, that's the time. Ang diablo ay papasok. May uutusan siyang deceiver to deceive us. Okay? So mga kapatid, I hope na matandaan natin itong talatang ito. So, una, na makikita po natin, para ma-assure tayo, no, na tayo po ay makasurvive sa gitna at sa marami na kasinungalingan sa palibot natin. Meron po tayong internal assurance. Ano yung internal assurance? Nasabi din sa verse 4, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So, sino ba yung is in you? No? Yung in you dyan, ang Panginoong Jesucristo. He is greater than the one that is in the world. No? Pag tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ayon sa Ephesians chapter 1, verse 13, tatatakan ka ng banal na Spirit. And, nasabi dito, hindi ka madadaya. No? Because you have an internal assurance. Meron kang gwardya sa iyong puso. Okay? Merong pag-uudyok lagi sa iyo na, oops, mali na yung pinapakinggan. No? Wala yan sa Bible. May konsensya lagi na uusig sa iyo. Why? Because the Lord Jesus Christ is in our hearts. And Jesus is greater than who is in the world. Sa diablo, sa deceiver, sa mga manluloko, sa mga false teachers. Masigit. Kaya pagka hindi mo kilala ang Panginoon, pagka wala sa puso mo ang Panginoon Jesucristo, sad to say, mga kapatid, potential ka. O yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon are potential for deception. For deception. Or kung halimbawa hindi natin siniseryoso ang ating Christian life, pag hindi tayo exposed sa Word of God, malaki ang potential tayo po ay ma-deceive. Makakasama tayo sa who will deceive many. Okay? Kaya ito po ating ginagawa itong pag-aaral ng salita ng Panginoon, itong pagbabasa, pag-quiet time namin every morning and evening, yan po ay, again, lagi ko sinasabi ito, yan po ay ginagawa natin hindi lang para basta may magawa, or may pangpantok tayo, Yan po ay encourage natin bawat isa na magbasa ng salita ng Panginoon to strengthen our faith, to strengthen our beliefs, to protect us from deception. Okay? So yan po ang makikita natin. Meron tayong internal assurance. May protection tayo ang Panginoong Jesucristo. Okay? And then sabi si John 16:13, basahin niya po natin. Ready? Begin. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own,
He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. The Spirit of truth, yan po yung Holy Spirit. Ang sabi niya, He will guide you into all truth. No? Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tatatakan tayo ng Holy Spirit. No? And this Holy Spirit will guide us into all the truth. Hindi niya hahayaan na maligaw tayo. Hindi niya hahayaan na madaya tayo. Pero yun nga, mga kapatid, kailangan sundin natin yung guidance niya. Kaya nga, guide eh. Di ba pagka-guide, alam niya yung daan. Ikaw, susunod ka lang. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng guide. Kailangan mong sumunod sa guide. Kasi the moment na hindi ka sumunod doon, ano mangyayari sa atin? Mapapahamak tayo. Okay? So, salamat sa Diyos sapagkat may ganitong ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Internal assurance. And when you acknowledge the Lord as the truth, ito ang kanyang ibibigay sa atin. No? He will give us internal assurance for us to survive the lies of the world. Okay? Next, hindi lamang internal assurance, but external assurance. No? Yung panlabas naman na kasiguruhan. No? Meron tayong panloob na kasiguruhan, no? Or protection. Meron naman panlabas. No? Ang sabi dito, sa verse 6, we are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the Spirit of truth and the Spirit of truth and the Spirit of falsehood. So ano pong ibig sabihin nito? Yung tao na nakakilala sa Panginoon, nakikinig yun pagka nakarinig siya na nangangaral ng salita ng Diyos. Na yung pangangaral na yun ay naaayon sa Biblia. Okay. Makikinig at makikinig siya. Pero, ang sabi dito, whoever is not from God does not listen to us. Ito yung mga i-reject, wala yan. No? Naalala ko nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Nakarinig ako ng mga nagba-Bible study. No? Yung ate ko sabi niya, magba-Bible study kami. Bible study. No? Kaya ako sumama dyan. No? Nagsabi ko sa kanya. Pero later on, ay hello. Pero later on, ay kumbaga, kinausap din ako ng Panginoon at na-realize ko na yung palang gagawin ko for the rest of my life ay mag-share ng Word of God. But before, nung hindi pa ako sa Panginoon, wala talagang interest at wala akong pangunawa sa salita ng Panginoon. Pero nung binuksan ng Panginoon, ang puso ko at ang aking mga mata, naunawaan ko. At sinunod ko kung ano yung kanyang iniuutos. So dito mga kapatid, makikita natin na ang tanda para malaman mo na makakasurvive ka sa mga sinungalingan ay pagka yung tinuturo mo ay may sumusunod, may naniniwala. Tama nyo? Na kung ang tinuturo mo ay purely coming from God's Word at may mga sumunod, that means tama yung tinuturo. Diba? That means may assurance ka na makakasurvive ka dito sa mga kasinungalingan ito. Kasi yung itinuturo mo, the Word of God, it penetrates, no? Kahit na punong-puno ng pandaraya sa isang lugar. No? Kahit na ikaw ay na-deceive na, pagka in-expose mo yung sarili mo sa Word of God, it will penetrate. No? Wawasakin niya yung iyong mali na paniniwala. At ang mananatili ay yung salita ng Panginoon. At ako mga kapatid, isa ako sa maraming mga biases sa Word of God. Dahil sa mga sinabi na rin sa akin ng mga matatanda. No? Huwag ka makikinig sa radyo na yan, sa stasyon na yan. Yan ay sabi mo niya yan. No? Huwag ka sasama sa mga nagkakantahan. Huwag ka maghahawak ng Bible. Yun ang pinaka matindi na
sinabi sa akin. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, hindi naman pala masama at nakabuti pa ng malaki na tayo po ay nag-aral ng Biblia. Ang na-realize ko doon, matagal na pala akong dinadala sa mga teachings sapagkat hindi allowed magbukas ng Bible yung mga nakikinig. No? Talagang ano ka lang, dependent ka lang kung ano yung sinasabi ng preacher. Okay? So, dito po, mga kapatid, makikita natin na pagka may nakikinig, may sumusunod doon sa sinishare natin from God's Word, that means makakasurvive tayo sa mga kasinungalingan natin. Okay? Meron tayong assurance that we will survive these lives. Okay? Ang sabi sa John chapter 10 verse 27, basahin nga po natin. Ready? Begin. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Ito sabi ng Panginoong Kristo. Ito sabi ng Panginoong Kristo. Yung aking mga tupa ay sumusunod, ay nakikinig sa aking ay nakikinig sa aking boses, kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Okay? So, doon natin malalaman na talagang yung nanggagaling na salita ng Panginoon, dapat po natin sundin. At wala po tayong pwedeng magawa, kundi sumunod sa ating pong Panginoon pagka narinig natin ang kanyang salita. Sapagkat ito po ang kanyang sinabi. Dito po sa John chapter 10, verse 27. Ngayong umaga, nais ko pong tanungin ng bawat isa, are you following the words of God? No? Are you following the words of the Lord Jesus Christ? If you are following the words of the Lord, that means you are His sheep. No? Kayo ay kanyang mga tupa. At kung babasahin niyo pa itong sunod dito sa John 10:27, sa 28, na sabi niya, those who follow me, I will give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them out of my hand. Ganun tayo puprotektahan ng Panginoon. Di ba? Ano lang ang usapan? You follow me. Sumunod lang kayo, hindi kayo maliligaw, hindi kayo madadaya. Kaya ngayong umaga, sana ang maging panalangin natin, maging panalangin natin sa bawat isa, ay tayo po'y sumunod sa Panginoon. Let's be follower of Jesus para hindi tayo mapahamak. Okay? Next. Hindi lamang thank you. Okay, so hindi lamang the ability to see the lies, the assurance to survive the lies, but ang pangatlo, the authority to surpass the lies. No? The authority to surpass the lies. Ang kapangyarihan, hindi lamang makasurvive, kundi ma-overcome, no, matalo, no, ang kasinungalingan. Yan ang ibibigay sa atin ng Panginoon pagka kinilala natin siya as the God of truth. Okay? Ang una na makikita natin, ang dahilan kung bakit tatalo natin, mapapagtagumpayan natin ang kahit anumang kasinungalingan. Because of our divine position. Ano yung sabihin ng divine position? Ito po ay makalangit na katatayuan natin ngayon. Okay? Sabi dito, you dear children are from God and have overcome them. You are from God. No? In fact, sabi sa John chapter 1 verse 12, you are sons of God. No? Pagka tinanggap mo si Jesus, you are child of God, or you are children, or you are children of God. Anak tayo ng Panginoon. Yun ang ating posisyon. No? Hindi tayo naging anak because of our effort, no? Or our works. Tayo po ay naging anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Jesus bilang sariling ating tagapagligtas. Ang sabi niya, you dear children are from God and have overcome them. Meron tayong pong authority, no? To overcome all lies sapagkat anak tayo ng Diyos. No? Hindi tayo anak ng kung sino man. Hindi tayo anak ng diablo.
anak tayo ng Diyos. At pagka tayo anak ng Diyos, God is giving us power. No? Power to resist. And power to overcome. Ang isa pa po na makikita natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito po ang ating position. Okay? Hindi lamang tayo child of God. Ang sabi pa dito, basahin niya po natin. Ready? Begin. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Alam niyo ba na hindi lang kayo anak ng Diyos? Sabi niya, you are a chosen people, royal priesthood, no? Holy nation, and God's special possession. Ang mamayari tayo ng Panginoon. At hindi lamang tayo patapon, no, ng mga pag-aari, kundi we are special na pag-aari ng Panginoon. All of us are special kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sarili na pagligtas. Bakit ganito ang ginawa sa atin ng Panginoon? That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. No, para meron tayong kakayahan, no, para ipahayag, no, sa lahat, no, itong magandang balita, no, itong ginawa ng Panginoon sa atin na tayo kinuha niya from darkness to light. Diba? At kung merong may karapatan na magsabi nito, ay tayo na nakaranas nito. No? Na mula sa kadiliman, mula sa makasalanang buhay, nung nakilala natin si Jesus, no? From darkness, He transferred us to wonderful light. No? Kaya, kung ano man yung kasalanan na nag-i-exist or kasinungalingan na nag-i-exist, because we are child of God, no, chosen people, royal priesthood, holy nation, God's special possession, we will be able to overcome those things. Okay? And then, sabi pa, hindi lamang yung divine position natin, kaya tayo may authority to surpass the lies, but next, we have a dominant possession, no? We have a dominant possession. Ano yung dominant possession? Ano yung malakas na meron tayo, pagmamayari tayo? Ito po. Sabi niya, the one who is in you is greater than the one who is in you. We have the Lord Jesus Christ. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang iba, kung papalitan natin yung word, I can overcome these lies through Christ who strengthens me. Or kung meron tayo kung mga pagsubok sa umagang ito, we can overcome those things through Christ who strengthens us. Okay? So, meron po tayong dominant or powerful possession. Iyan po yung Panginoong Kristo. Alam po ba ninyo, mga kapatid, itong possession na ito na nasa atin, hindi po lamang ito para ating angkinin, itago. We need to share this possession. We need to share the Lord Jesus Christ to others. So that, itong mga taong ito, no, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, will be spared of that deception. No? Kailangan nilang matutunan ang katotohanan. Kailangan nilang makilala ang Panginoon as the source of truth. No? Kaya tayo pong lahat, mga kapatid, meron po tayong role na dapat nagampanan. No? At ito po ang isa sa mga dapat natin gawin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. No? We have a message to tell to the nations, to the people. And I hope and I pray, no, na ngayon nasa May na tayo, no? Sana before the year ends, no, may na-share na tayo, no? May nabahagi na tayo ng good news, no? Sapagkat walang ibang pagmumula ng katotohanan kundi ang salita ng Diyos. At kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ang magiging mouthpiece, no? Tayo po ang magiging spokesperson, no,
ng Panginoon to tell this to all the people. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon sa umaga ito, sapagkat ipinakilala niya ang kanyang sarili ngayong umaga ito, that He is the God of truth. No? Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa inyong salita. Salamat po sa katotohanan ito na marahil ay ini-ignore namin that God is the God of truth. Absolute truth, Panginoon. Tulungan mo kami sa amin pong pang-araw-araw na buhay na iangkop ito sa amin pong buhay, Panginoon. Na kung merong confusions, merong mga deceptions na nangyayari, bumalik kami sa salita ng Panginoon. Sapagkat dito namin makikita ang totoo na katotohanan. At dalayan ko, Lord, ito ay aming panghawakan, ito ay aming sundin upang hindi kami maligaw ng landas. Upang kami, Panginoon, ay makatupad sa inyo po, Panginoong utos sa amin at matanggap namin ang mga blessings ng nakapalit ng pagsunod, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.